Magandang umaga po. Good morning. Bakit ayaw? Oops. Ayaw mag-isang ngayon. Anyway, kumisan po ay sinasabihan ako, or hindi lang kumisan kundi palagi, na tinatanong sa akin kung ano ang aking mensahe para sa araw ng linggo. At ito yata ay gagamitin ninyo kung saan. Hindi ko alam kung bakit nyo ako tinatanong. Ito yata ay isinasama ninyo sa sayaw. Ang problema ay hindi ako basta makapagbigay. Kasi ang pagbibigay ng mensahe ng Panginoon ay hindi katulad nung ito na o ito yung sasabihin ko sa linggo at ihanda. Hindi po kasi ganun eh. Kung minsan ako ay nakapaghanda na sa looban ng isang linggo. Pero pagdating sa pulpito, iba po ang aking mensahe. At dahilan sa nakikita ko na yung aking inihandang mensahe ay hindi ito yung ako para sa mga mananampalataya sa araw ngayon. Tatandaan po natin, kapag ikaw po ay isang pastor at isang mensahero, ako po hindi pastor, ano po? Ako po ay isang misyonero, yun po ang aking pagkakataon. Ang pagkakaiba po nyo na yung mga pastor ay nakakatagal sa simbahan. Alam po yun, yung mga pastor ay mga taong medyo mahaba ang pasensya sa mga miyembro. Ano po, katulad ni pastor ang haba ng pasensya sa inyo. Yung po yung pastor, si Pastor Walter, mahaba ang pasensya niya. Yan po yung mga pastor. Ako po hindi pastor. Ako po ay misyonero. Ang trabaho ko po ay pag-ipon ng mag-ipon ng mga mananampalataya. Tinuturuan ko sila at kapag sila ay nag-ipon at naging matibay na, sila po ay aking iniiwanan sa pastor. Para ang mga pastor ang siyang magpatuloy sa kanilang pangangalaga at ako po naman ay lilisan at pupunta sa ibang lugar at doon na naman mag-uumpisa. Mahina po ang aking pasensya sa mga miyembro. Ano po, mapapansin ninyo, ako po medyo matapang ng kaunti. At kung minsan, pag hindi kayo sumusunod, ako nandidiretso. Kasi po hindi ako pastor. Tandaan po nyo na magkaiba yun. Ang pastor mabait yan. Ang pastor mahaba ang pasensya niyan. Pero yung pong mga nagtatayo ng simbahan, hindi. Dahil sa kinakailangan nilang maging matapang, kinakailangan nilang maging matibay, sapagkat kung hindi maging matibay ang pundasyong ibibigay nila, doon sa simbahan kanilang gagawin at iiwanan, kawawa ang pastor. Kapag sila ay nag-umpisa ng gawain at in-spoil ang kanilang mga miyembro, at ang mga miyembro binubuo nito ay binibigyan lamang ng mga mensahe dahil gusto lang yun ang marinig, kawawa ang mga pastor na iiwanan. Kaya sa akin pong pag-ngaral ng salita ng Panginoon, simula pa nung ako'y bata pa sa edad na 20 taon, ay sinisikap ko na ang lahat ng aking tinuturuan ay hindi spoil. Wala akong in-spoil ng mananampalataya sa aking pong tinuturuan. At ako po'y nagagalak dahil sa doon po sa isang simbahan na aking pong sinikapan na maipon, lumabas po doon itong pastor. At nakita po niyo kung paano ako magtulong dito. Ano po? Kaya ilang lalaki dito, isa, dalawa, magpapastor din lahat yan. Dahilan sa obligasyon ng mga nag-uumpisa sa simbahan na ihanda ang lahat, lalo na ang kalalakihan sa gawain. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo nandito sa simbahan. Walang dahilan na kayo'y nakaupo dyan kung kayo ay walang balak na sumunod sa kautusan ng Panginoon na kung saan ay ihayag ang salita ng Diyos at pangalagaan ang kanyang marakasan. Lalo na sa mga kalalakihan, yun ang dahilan kung bakit kayo nasa simbahan. Hindi tayo nasa simbahan para tayo ay magpa-attend lamang. Hindi. Tayo ay nandito sapagkat tayo ay pinili ng Diyos sa layunin at ang layunin niya na nung siya umakyat sa langit, siya ay nag-habilin at ang kanyang habilin ay tayo ay mangaral at ikalat yung kanyang kaligtasan ibinibigay sa tao. Tama ko ba? Okay. Ba't walang lalaki? Puro babae ang nasa
Yung nakarinig ako. Okay, yung po ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na kapag ako'y tinanong ninyo kung ano ang mensahe, hindi ko basta-basta maibigay. Sapagkat kung minsan kahit ako'y nandito na, hindi yun ang aking ibinibigay na mensahe. Sapagkat nakikita ko na mayroong ibang pangangailangan. Ngayon, sa looban ng isang linggo, ako'y nag-iisip, ano ang kailangan? Kasi ang trabaho ay ang mga tupa ay pakainin, hindi ba? Sa looban ng Lunes hanggang Sabado, ang mga mananampalataya ay naghihintay na dumating ang linggo. Tama? Tama ko ba? Mula Lunes hanggang Sabado, naghihintay tayong dumating ang linggo. Di ba? Ako gano'n, I'm always anticipating for the Sunday. Bakit? Sapagkat ito yung panahon na kung saan ay makakasama ko ang aking kapatiran kung wala akong kaaway sa simbahan. Kung wala akong pinakainisan sa simbahan, gusto kong dumalo ng araw ng linggo. At bukod doon, sa pressure ng gawain sa trabaho, yung pressure ng sanlibutan sa looban ng 6 na araw. Dahilan sa tayo ay iba ang katatayuan. Hindi tayo katulad nila. Iba ang buhay natin, iba ang ating kaisipan, iba ang ating espiritual. At sa looban ng Lunes hanggang Sabado, ay tayo ay nandoon, nakikipaglaban tayo doon sa sistemang yun. At ang tanging luwag na magkakaroon tayo ay sa araw ng linggo na kung saan tayo makakasama ang kapatiran, makakapag-awitan at yung lahat ng galing ay may bubuto natin sa pagkanta. Kaya sigaw tayo ng sigaw. Yan, pagkakataon na natin to kasi hindi natin to kayang gawin doon sa ating trabaho. Pag araw ng linggo, pwede. Kung kayo kanta dito, magsisigaw kayo dito, walang papansin sa inyo dito kasi sisigaw din kami. Pare-pareho tayo. Anyway, so ito yung the most anticipated time or anticipated day ng mga Kristiyano na tayo nagkakasama-sama at nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, itong sinasabi ko palagi, kung ikaw ay tatayo sa likod ng pulpito, pagbutihin mo, dahil sa looban ng 6 na araw, itong mga taong ito ay nag-aabang sa sasabihin mo. Para ang kanilang kalooban ay sabihin natin kung meron akong mga damdamin na kung saan ay kinakailangan ma-refresh. Para tayo, ito charger to no? This is the day where you will charge yourself. Kasi dadating na naman ang Lunes, dadating na naman hanggang Sabado, and then ubus ka na naman. And Sunday is the day of refreshment for us Christians, and Sunday is the day of recharging for all of us. That is why it is necessary for those people who are standing behind the pulpit na magbigay ng charge sapagkat sa kanila kukuha. Kaya ayaw ko na nagkikwento. Nagkikwento na nga ako. So kinakailangan na ang mga mananampalataya ay may mapupulot man lamang para magamit nila sa looban ng 1 linggong darating. Kaya yung mga kalalakihan, mag-aral kayo ng salita ng Panginoon. Dahilan sa kung wala ang pastor, hindi maaaring walang tatayo sa likod ng pulpito. At kung walang tatayo sa likod ng pulpito, kahit sino pa tumayo pa rito sa hiyin o salita ng Panginoon, para hindi naman masayang ang pagdalo ng mga mananampalataya. Tama po ba? Sayang ang inyong pagdalo dito kung kayo'y lalabas ng pintuan dyan na hindi kayo na-recharge. Hindi naman tayo tagarong sa tabi ng simbahan na labas-masok lang, di ba? Kasi hindi pa nata. Hindi tayo ganoon. Kaya ngayon umaga, nag-iisip ako, ano ang pinakamagandang sabihin ko para maintindihan ng mga kapatiran na magamit nila sa looban ng 1 linggo. At ako ay napapunta doon sa salitang kapayapaan. At bukod sa kapayapaan ay doon sa tinatawag na pag-asa. Itong dalawang ito ay napaka-importante sa buhay ng tao. Hindi lamang sa buhay ng mga Pilipino, kundi sa buhay ng lahat ng tao sa buong mundo. Kapayapaan at pag-asa. Ito ay pinaka-importante. Bakit? Di ba maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan?
Ito yung bagay na kung saan ay gumugulo sa karamihan. Ito ay hindi limitado doon sa mga walang pera dahil hindi sila payapa at walang may bibili ng pagkain. Ang kapayapaan ay abot sa pinakamayaman na tao sa lipunan. Maaaring marami kang ari-arian, maaaring marami kang kaibigan, marami kang possession, kilala ka sa lipunan, pero ang tanong, ikaw ba ay mayroong kapayapaan? At ito ang pinakamahirap na hanapin. Pinakamahirap na hanapin. Yung kapayapaan. At ang kapayapaan, kung minsan, kapag hindi mo nakita, saan ka nasasadla? Kapalisan. Tama, kasi kabalik ka rin yun. Nakauwi ka sa pag-iinom, nakauwi ka sa mga maling bisyo, nakauwi ka sa pagkapahamak ng iyong sarili na kung saan hindi lamang ikaw ang naaapektuhan, kundi ang iyong pamilya, ang iyong lipunan, lahat na dahil sa ikaw ay walang kapayapaan. At ang pinakamasakit sa lahat, kapag hindi mo na kaya na wala kang kapayapaan, nauwi ka sa pagkuha ng sarili mong buhay. Dahil naniniwala ka na total wala na rin lamang akong kapayapaan, ano pa ang gagawin ko? Hindi ako po pwedeng mamuhay ng habang buhay ng ganito na kung saan ako'y laging magagat. Hindi po. Now, dahil dito, kinakailangan ng tao na makakita ng kapayapaan. At katulad ng ating binasa kanina, walang kapayapaan na makukuha sa anumang material na bagay. Wala. Ito'y proven na. Ang tanging kapayapaan na makukuha ng tao ay yung kapayapaan na kung saan ay ibinibigay ng Diyos. Ang bawat isa sa atin dito, tatandaan nyo, ay ginawa ng Panginoon. At ang kapayapaan yan, siya lamang ang pwedeng magbigay. Pero, marami ang hindi nakakasubo. Nakakaawa. Nakakaawa ang maraming tao na hindi nakakasumpong ng kapayapaan. Bakit? Kasi hindi nyo sinasabi. Tungkulin ng bawat isa sa atin na ipaliwanag sa kanila kung kaya tayo rin nagsa-Sunday school ng buhay ng Panginoon. Sapagkat ang tanging kapayapaan na pwedeng makamtan ng tao ay yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso, huwag kayong matakot. Iba daw yung kapayapaan na ibinibigay ng mundo sa kapayapaan ibinibigay ng Panginoon Jesus. Bakit? Yung kapayapaan ibinibigay ng mundo ay panandalian. Ano ba yung kapayapaan na ibinibigay ng mundo? Tranquilizer? Kapayapaan yun, di ba? Ano ba? Nakaranas ako niyan, high school ako, tinira ako niyan. Anong gamot yung yung pampakalma? Yung mga gamit, may mga medicine na pampakalma, hindi ko lang matandaan. Valium! Tinira ako ng kasakit ko yung Valium Parang ako natutulog So, payapa, di ba? Tinira ako ng Valium, wala pa Valium, luko yun So, itong mga sedative na to, nagbibigay ng panandaliang kapayapaan. Bakit? Nakakatulog ka, nawawala ang sakit. Hindi ba? So, ito yung bukod pa, halimbawa, payapa ka, mag-inom ka, lasing ka, patay lasing ka, payapa ka, di ba? Subalit paggising mo, kung mawala na ang epekto ng mga gamot na ito, anong meron ka? Balik ka na naman doon sa iyong kabalisan. Kung kaya ang sinabi ng Panginoon, ang kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, ay hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan. Hindi ba? So, dahilan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, dahilan sa siya ay ating pinaniniwalaan na siya ang nagbibigay ng kapayapaan, katulad ng kanyang sinabi, at ito naman ating tinatanggap, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nakatutuwa, sapagkat marami sa atin ang dumaranas ng malaking suliranin sa buhay. Pero magtataka kayo,
bakit sa kabila ng mga suliraning dumadating sa atin, parang wala lang? Hindi ba? Parang wala lang. Pero matindi na yung mga suliranin na dumadating. Bakit? Sapagkat meron tayong kapayapaan na kinuha at tinanggap natin mula sa Panginoon. At sinabi niya, kapag tinanggap ninyo ang aking kapayapaan ibinibigay, mamamaya pa talaga. Hindi mamamaya pa, mamapatay. Pagkakaroon talaga, ayun, nakapayapaan sa iyo pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ko sinabing mamamaya pa kayo. Kasi pag sinabing mamamaya pa, ano ibig sabihin? At talaga payapaan naman, wala ka na suliran. So, iba yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Okay, ito pa. Bukod doon sa kapayapaan, meron tinatawag na pag-asa. Pag-uumbahin ko ito mamaya. Pag-asa. Alam niyo ba kung ano ang kaibahan ng kapayapaan sa pag-asa? Alam niyo? Hindi niyo alam? Bakit hindi? Ang pag-asa ay panghinaharap. Samantalang ang kapayapaan ay pangkasalukuyan. Tama ba rin? Tama. Siyempre, pag sinabi yung mali, bababa na ako rito. Okay, yung kapayapaan ay pangkasalukuyan mong nararanasan. Samantalang ang pag-asa ay inaasahan. Okay, ano yung ating inaasahan? Na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus ay darating ang panahon kung siya man ay dumating, tayo ay kanyang kasama. Ito yung ating pag-asa. Ito yung ating inaasahan. At kung sakaling tayo naman ay kunin ng Panginoon sa takdang oras, tayo rin ay may pag-asa sapagkat ipinangako niya na tayo ay kanyang makakasama. Ito yung aking paborito. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay ang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon buhay na walang hanggan. Ito yung pag-asang tinanggap natin sa Panginoon. Pero ito ay panghinaharap. Bagamat alam natin sa kasalukuyan na tayo ay may pupuntahan dahil ito'y ipinangako, pero ito'y sa hinaharap pa lamang. Ito yung buhay na pag-asang meron tayo. At dahil sa meron tayong buhay na pag-asang ito, tayo ay may kapayapaan. Nakita niyo yung logic? Yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, yung mga tao na hindi pa nakakaranas ng kaligtasan, lagi sila nag-aalala. Natatakot, baka bukas patay ako. Sayang naman yung kotse kong bagong bili. Di ba? O kaya sayang naman yung bago kong girlfriend. 10 taon kong diligawan, ngayon ako sinagot, tapos ako naman. Di ba? So, wala naman ako ng pag-asa. Kawawa naman ako. So, magkasama ang pag-asa at kapayapaan. Tayo ay umaasa na tayo ay makakasama ng ating Panginoon. At dahilan sa pag-asang ito, tayo ay payapa. Ganun logic, no? Kung wala kang pag-asa, wala kang kapayapaan. Pero, may catch yan. Merong mga tao na naniniwala sa kanilang paniniwala, bagamat ang kanilang paniniwala ay taliwas sa sinasabi ng kasulatan. Pero naniniwala sila na talagang sila magkakaroon ng kaligtasan dahil sa ito'y doktrina at itinuturo ng kanilang simbahan. Sa pag-asang ito, sila rin ay mayroong kapayapaan. Pero ang kanilang kapayapaan ay 50-50 lamang. Bakit? Sapagkat hindi puspusan. Bagamat sila ay naniniwala na mayroong kaligtasan, pero kalimitan ng kanilang kaligtasan ay conditional. Bakit? Dahil kung hindi ka magpapatuloy sa pag-anig sa aming simbahan, mawawala ang iyong kaligtasan. Anong mangyayari sa iyong kapayapaan? Mawawala. So sinasabi ko, conditional kung minsan ang kapayapaan ay binibigay ng ibang simbahan. Dahil lang sa kapag nawala ka na doon sa kanila, wala na ang iyong kaligtasan, anong mangyayari sa iyong kapayapaan? Wala rin. Bababagabag ka. Subalit tayo, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus at tinanggap natin absolute. O di ba na sabihin obsolete? Magkalapit kasi obsolete na ang ating pananampalataya. Hindi, absolute ang ating pananampalataya at absolute ang ibinibigay na kaligtasan ng ating Panginoon. Kung kaya tayo pagdating sa kapayapaan at kaligtasan doon sa ating inasahan, 100% ang tayo natin. Hindi tayo 50-50
unless maniwala kayo sa inyong sarili na nawawala ang inyong kaligtasan. Pag ganun kayo, hindi namin kayo kasama rito. Dahil dito sa amin 100%, walang 50-50. Ano po? So, dahil lang dito, kailangan na ang bawat isa sa atin ay patuloy na maging maliwanag sa ating kaisipan ang pangako ng Diyos. Dapat maging maliwanag sa ating kaisipan na ang sinasabi niya, ako ang nagbibigay ng kapayapaan. Di ba? Ang Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi si Ginebra San Miguel. Hindi si San Miguel Beer. Hindi yung bahay aliwan na nagbibigay ng kapayapaan na pangsandalian lamang. Tayo, ang ating kapayapaan ay pangwalang hanggan hanggang tayo ay nabubuhay o hanggang tayo kunin ng Panginoon sapagkat ang ibinibigay ng kapayapaan ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating kaligtasan ay absolute. It is 100%. Ano ba yung ibang talata na kung saan ay sinasabi tungkol sa kapayapaan? Naway pagpalain kayo ng Diyos ng pag-asa sa lahat ng kagalakan at kapayapaan. Magkasama ang dalawa. Sa inyong pananampalataya upang kayo magpumapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, it is the Spirit of God that continually reminding us na meron tayong kaligtasan at dahilan sa patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon ang ating kaligtasan, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan. E paano kung ako ay umalis sa ating pananampalataya? Tatandaan nyo ito pinag-usapan namin ni Pastor Ken. Ang isang mananampalataya, kailanman ay hindi mapapahiwalay sa Panginoon. Ganyan pala yung paniniwala niya. Paano kayo magkasala ng magkasala? Maliligtas ka pa rin ba? Now, tandaan niyo ito. The moment you become a member or you belong to the family of God, kayo ay napasama na doon sa pamilya ng Diyos. Na kung saan sabi doon? Anong sabi ng Panginoon? John 1. Tayo ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Now, tandaan niyo ang karapatan. Dati-dati wala. Tandaan niyo, ano doon kasi kung minsan hindi natin tinitingnan mabuti kung ano sinasabi ng kasulatan eh. Hindi tayo sinasabi, hindi tayo anak ng Diyos. Ang sabi dito, binibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, dati-dati hindi ka anak. Kung kaya sinasabing tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos at pinanahanan tayo ng Espiritu ng Panginoon na siyang nagsasabi at nagpapatunay na tayo ay kabilang na sa Kanya. Hindi ba? The moment we accept Jesus Christ nasa langit niya, pinadala yung Espiritu ng Diyos. Kung kaya ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin, at dahil na sa ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin, yan ang nagpapatotoo na tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos at tayo ang anak ng Diyos. Yun ang pagkakaiba. Ngayon, paano kung nasinsay? Alam niyo yung salitang nasinsay? Lalim, no? Lalim lang. Paano kung nasinsay o napahiwalay? Ikaw ay anak ng Diyos, tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ay nasinsay. Katulad ng talinhaga ng Panginoong Yesus doon sa libuhan. Ano ang mangyayari sa iyo? Tatandaan nyo, ang nawawala lamang sa atin kung tayo ay nasinsay is the fellowship. But the relationship remains. Tayo ay anak ng Diyos, subalit kung tayo ay tatalikod sa Diyos, at hindi natin gagawin kung ano ang sinasabi niya sa kasulatan, yung ating fellowship with Him will be broken. Ano nangyayari? Nahihiya ka sa Panginoon. Hindi ba? Nahihiya kang lumapit sa iyong kapatid sa pananampalataya. Because the relationship had been broken. Why? Because of sin. S-I-N, di ba? Welcome to the house of Cardinal Sin. Anyway, hindi nga alam yun. Ngayon, dahilan sa yung kasalanan niya na naghihiwalay sa atin, bukod lamang sa hindi naman nawawala ang ating kaligtasan, nawawala ang ating fellowship with God, and nawawala din yung ating kapayapaan. Ito lamang, yung kasalanan lamang ang tanging maghihiwalay sa ating pakikisalamuha sa ating Panginoon na ito ay magdudulot ng kabuluhan. Mawawala at mawawala ang iyong kapayapaan kapag ikaw
ay napahiwalay sa fellowship with God. Kaya nga, napaka-importante na tayo ang nagkakatipon sama-sama sa araw ng linggo, sapagkat ito yung naging dahilan tayo bilang pamilya na tayo nagkakamalakasan. Yung fellowship natin is being built up, di ba? Kaya nga merong team building eh. Itong church kasi always team building ito every Sunday. Kaya nga mamaya, Sunday school, ako pa rin ang teacher nyo. Mamaya SEM, ako pa rin ang tuturo sa inyo. Team building talaga tayo. Mananawa talaga kayo sa mukha ko. Anyway, so yung pag-asang ito na ibinibigay ng Diyos sa atin, ito ay panghinahon. Subalit ang kapayapaan, ito ay pang-kasalukuyan. Ngayon, meron akong naisip. Ephesians, alam niyo kasi medyo may tanda na ako. Ephesians 5. Ano ba yung Ephesians, yung bunga ng Espiritu? Tama. 8 and 9. Ephesians 8 and 9. Galatians, tingnan ninyo. Sabi ko sa inyo, nakakalimot na talaga ako eh. Galatians 8 and 9. Anong sabi doon? Kung tingnan ninyo, Santiago na itong binabasa ko. Ngayon na ako. Anong sabi doon? Paki-mention niyo sa akin, isa lang. At bibigyan ko ng paliwanag. Galatians 5:8 and 9. Anong sinasabi doon? But the fruit of the Spirit is what? Alam ko kasi sa English, gusto ko sa Tagalog. Para madaling, ano sabi sa Galatians? Galatians 5:22. Pakibasa ninyo. Pakisabi niyo sa akin. At meron tayong click na gagawin yan. Tingnan mo ba ito? Makikita na. Pakibasa na. Kasi gusto kong magkaroon tayo ng sabayan dito para masigit ninyong maunawaan. Ano sabi sa Galatians? Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Tapos? Kahinahunan at pagtitigil sa sarili at walang batas laban sa mga ito. Okay. Normally, lagi natin sinasabi na ako ika'y puspos ng Espiritu Santo sapagkat ako ay mayroong love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, meekness, humility, and self-control. Alam niyo ba kung saan ginagamit ito? Ito ay hindi ginagamit sa pagsasabing ganito ako, kundi ito ay ginagamit bilang reaksyon sa pangyayari. Alam niyo ba yan? Kung ang isang bagay ay dumating sa iyo dahilan sa merong mga tao na nakasakit sa iyo, ano ang iyong reaksyon mula sa bunga ng Espiritu? Pag-ibig? Ano? Kahinahunan? Kung ikaw ay naiinip na sa asawa mo at late at hindi dumadating, at ikaw ay mananampalataya, ikaw ay may bunga ng Espiritu, ano ang iyong reaksyon? Patience. At kung talagang hindi mo na matagalan ng iyong asawa dahil ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, ano ang iyong reaksyon? Long suffering. Ay, magpapahaba ng pasensya. Yung misis ko, laging feel ng Spirit. Pasensya sa akin. Anyway, so nakikita natin dito na dahilan dito sa reaction natin na bunga ng Espiritu, ano meron tayo? Kapayapaan. Bagamat merong dumadating sa ating mga confrontational, sometimes confrontational, pero dahilan sa ang Espiritu ng Panginoon ang ating pinaniniwalaan at tayo ay nagre-react in accordance with the Spirit of God, nawawala ba yung kapayapaan natin? But the moment you reacted dito sa Galatians 5, umakyat, bumaba kayo, sige pakibasa, bumaba kayo ng kaunti, basahin niyo sa akin. Galatians 5, before. Anong sabi doon? Kala niyo hindi ko alam yung Bible ko. Anong sabi doon? Basahin niyo. Sige. 19. Hindi ba Ikaw na naman? Sige. hindi ba ikakailangan ng hilig ng laman at hindi ang kahalayan at kalaswaan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahal.
Okay. pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito muli kayong binabalaan. Gumagawa ng mga ito ay hindi nagkakaroon ng kabahagian ng kaharian ng Diyos. Tama yan. Kung ito ba ang iyong reaksyon sa lahat ng pangyayaring darating sa buhay mo, mainggit ka, mapupuot ka, di ba? Magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Hindi. Which is normally, this is the reaction of normal people. Hindi ba? Ito ang normal na reaksyon na ginagawa ng mga taong walang pag-asa. Ito ang normal na reaksyon na ginagawa ng mga taong walang kapayapaan. Kaya nga laging may away. Hindi ba? Subalit, sinasabi ng Panginoon na tayo ay hindi nakabilang sa Kanya. Hindi ba sinabi kanina sa first 7? Na iba ang ibinibigay na kapayapaan ng Diyos sa ibinibigay ng sanlibutan. Sapagkat pag tinignan ninyo, yung nandun sa una sa Spirit of God, that's Holy Spirit, yun ang ibinibigay ng sanlibutan. At yun ang patuloy na ginagawa ng tao. Pasalamat tayo sapagkat tayo ay hinirang ng Diyos. Kung kaya tayo bilang isang komunidad, kahit maliit, namumuhay tayo ng payapa, namumuhay tayo ng tahimik, at meron tayong pag-asa. Out of how many billions of people, ilan daw yung total populations ng tunay na nananampalataya sa Panginoon? Nung binila natin, ilan? 660 billion. Eh dito sa Pilipinas, mas lalong maliit ang percentage mo. Di ba? 86 million ang dominant. Pero doon sa 86 million, doon sa total population sa Pilipino, ng Philippines, ilan ang tunay na nananampalataya sa Panginoon at nakakaranas ng kapayapaan? Napakaliit. That is why, babalik na naman ako doon sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:18-20. Anong sabi doon? Tumayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Kasalanan ninyo kung ang mga taong ito ay hindi payapa. Bakit? Hindi nila mararanasan ang kapayapaan, hindi nila mararanasan ang buhay na pag-asang kaligtasan hanggat hindi nyo sinasabi sa kanila. Kumusta yung tatay nyo? Kumusta yung nanay nyo? Kumusta yung kapatid nyo? Yung kapitbahay nyo hindi nabali, ano? Kasi kilala ka ninyo. Kung gusto nyo makilala sarili nyo, tawain yung kapitbahay nyo. Alam niya lahat ng sa inyo. Pero maganda, kung pagkat alam niya kayo mananampalataya, walang masabing masama. Pero kahit nang gawin mo talaga, meron at meron yun. Wala kasing kontento kapitbahay natin kung minsan. Anyway, tungkulin ng bawat isa sa atin. Hindi tayo dapat makontento na tayo lamang ang nakakaranas ng kapayapaan. Hindi tayo dapat makontento na tayo na lamang ang makakaroon ng buhay ng pag-asa dahil alam nating may kaligtasan sa Panginoon Hesus. Obligasyon ng bawat isa sa atin. Katulad ng iutos ng Panginoon na ito'y sabihin. Nang sa gayon yung iba mang tao na gustong magkaroon ng kapayapaan ay makamtan nila ito. Hindi nila ito makakamtan hanggat walang nagsasabi sa kanila. Eh paano kung hindi nila tanggapin, hindi mo na yung problema? Problema na ng Panginoon. Hindi naman ito ang Espiritu Santo magkukonvict doon. Ang trabaho ng bawat isa sa atin ay sabihin. Ano? Ilan na sinabihin? Tayo may manalangin. Maraming salamat po, Ama, sapagkat kami po ay merong kapayapaan sa bagamat maraming kabuluhan sa aming sanlibutan, sa aming magawaan, sa trabaho, sa pamilya. Subalit maraming salamat sapagkat ikaw nagsabi na iniwan mo sa amin ay kapayapaan. Kapayapaan hindi katulad na kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Kami po ay nagpupuri ng papasalamat sapagkat kami po ay binigyan mo nito. Hindi lahat ng tao ay nakararanas ng kapayapaan. Subalit kami nalulugod sapagkat kami ay pinili mo. Ama, dalangin po namin na maraming pa sa aming mga kaibigan, sa pamilya, na nagkakaroon ng kaguluhan dahil hindi nila ikaw kilala.
Dalangin po namin na kabibigyan mo ng lakas ng loob at ang Espiritu Santo ang magtulak sa amin upang sila'y sabihan na sa gayon sila man ay makaranas na kung ano ang aming nararanasan sa ngayon. Pagpalain ng bawat isa, ikaw po ang sumaamin sa pangalan po ng Panginoong Isus. Aming dalangin. Amen. Sige po, tayo po ay patuloy ng